Hi, kamusta mga kaibigan? Maganda pag-usapan natin ngayon. Dapat mo bang malaman kung saan ka pupunta pag ikaw ay namatay na? Pwede mo bang malaman kung saan pupunta ang kaluluwa mo pag ikaw ay namatay? Una, sa Biblia, pinamakikita natin sa ating mga dadaanan talata, dalawa lang ang pupuntahan po ng tao, langit o impyerno. Dalawa lang. Mababasa niyo ito sa Luke 16:23. Luke 16:22 to 31. At sa Luke 23, 42 to 43. Rich man and the Lazarus at saka yung dalawang criminal na pako sa katabi ng Panginoong Jesus. Puntahan na natin yung mga talata. Sa Biblia, sinabi sa Hebrews 9:27, "It is appointed for man to die once after this judgment." Itinakda sa tao isang beses mamatay, pagkatapos nito ay paghatol. Ibig sabihin, pag namatay ka, may paghatol na. Kasi ang kaluluwa po natin, hindi pa siya maglalakbay kung saan-saan. Wala siya sa limbo o sa purgatorio na naglalakbay o nag-aantay. Dalawa lang po ang pupuntahan niya, langit o impyerno. Anong patunay? Sa Luke 16:22, sabay namatay yung magkakilala, si Lazaro at yung mayaman. Yung mayaman sa verse 23, Luke 16, sabi niya, in hell, sabi ng Biblia, he lift up his eyes and he is in torment. At nakita niya si Lazaro kasama si Abraham. Sabi niya, hirap na siya doon sa apoy. Madapian sana man na ng tubig ang kanyang dila. No, daban, hirap na hirap siya. Ang sinabi sa kanya ni Abraham, hindi ka makakapunta diyan, hindi ka rin kami makapunta sa lugar mo. No? Sabi niya, sa lupa, ikaw ay sumagana, sa tingin ko, I believe, hindi na yung pagsagana, kaya siya napunta sa impyerno, hindi siya kumilala sa Diyos. Ay siya hindi kumilala sa Diyos, at hindi naging mabuting tao. Yung mahirap, yung pulubi, ay kasama ni Abraham, I believe, ito'y nananalangin at tumatawag sa Diyos. Yung siya'y namatay, hindi siya napunta ng impyerno. Wala rin siya sa purgatorio kasi wala mang paghihirap sila Abraham, sila David, sila Moses. Andun sila sa taas na impyerno na nagtanawan sila. Kasi alam nyo ba, yung bago namatay si Kristo, yung mga Old Testament saints, nasa taas sila na impyerno. Ang impyerno nahati sa dalawa. Kahit puntahan mo sa mga paniwala ng mga Jews, ang hell noon may upper and lower chamber. Kung di ako nakakamali, sa lower chamber, doon yun ang impyerno naghihirap. Sa upper chamber naman, nag-aantay yung mga saints na pag si Kristo namatay at nabuhay na muli, dadali na sila sa langit. Kaya sinabi sa Biblia na si Kristo ay bumaba sa impyerno, siya'y namatay. At siya'y nabuhay na muli, dinala niya yung mga saints na nag-aantay sa kanya sa taas ng impyerno, nasa kapayapaan, dinala niya sa langit. So nasa langit na sila Moses, sila Abraham, pati si Lazarus. Kasi si Kristo, binayaran na niya ating kasalanan, inalis na niya tinubos na niya ang tao. Kaya yung mga saints sa Old Testament, before Christ, nag-aantay by faith. Tayo naman, pabalik kay Christ, 2,000 years ago, pag namatay, kasama sa katubusan. Alam niyo ba, nandun din ang sagot, Hebrews 9:27, appointed for man once today after this judgment. Sa verse 28, nandun po ang sagot ng kaligtasan. Si Kristo, hinain isang beses. Isang beses hinain. At babalik siya na muli, hindi upang ihain na kanyang sarili. Kasi bayad na nga, kundi iligtas para sa kaligtasan yung naman nag-aantay sa kanya. So babalik siya na muli. Magre-resurrect tayo. Pero pag namatay ka, bago mag-resurrection, bago dumating si Kristo, ang kaluluwa mo nasaan? Sinabi sa 2 Corinthians 6:2, it is appointed for man to, 2 Corinthians 6:2, today, now is the day of salvation, sinabi ng Biblia. Today is the day of salvation, 2 Corinthians 6:2. Sabi ni Pedro, 1 Peter 8-9, sabi niyo, kayo nanampalataya sa Kanya at tinatanggap ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Biro nyo, buhay pa si Pedro, sumusulat siya sa mga mananampalataya. Sabi ni Pedro, hindi nyo siya nakita, sumampalataya kayo sa Kanya. Okay? Minibig nyo siya. Tinatanggap ninyo
ang bunga ng inyong pananampalataya, tinatanggap ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. John 6:47, sabi ni Jesus, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, Philippians 1:23, 2 Corinthians chapter 5, 2 hanggang 9, ang sinasabi ni Pablo doon, pag nahiwalay siya sa katawan, sa Panginoon siya. To be absent in the body is present with the Lord. Sabi ni Pablo, pag nawala sa katawan, sa Panginoon siya. So makita po natin na pag ang tao ay namatay, dalawa lang pupunta mo, langit o impyerno. Sila Pablo, sure, mga Kristiyano, sure, langit ang punta. Kaya, puntahan nyo pa sa Luke chapter 23. Luke 23:42 to 43, yung dalawang magnanakaw, no, na thieves, nasa kaliwat kanan ng Panginoong Jesus, yung isang katabi niya, sabi niya, Panginoon, wag mo akong kalimutan. Lord, remember me, pagpunta mo sa iyong karera. Ano sagot ni Jesus? Today you shall be with me in paradise. Bilang simpleng hiling. Kaibigan, nakikinig ka ngayon, simpleng hingin sa Diyos. Yung magnanakaw, humingi ng tawad yun eh. Si Lazarus, humingi ng tawad. Sila Abraham, sila David, humihingi ng tawad eh. Nagsisisi. No? Kaya sabi niyong mayaman, may mga kapatid pa akong buhay, baka mapunta sila dito. Pag nalaman nila, pero sila ay magsisi. Pero makita natin na huli na ang lahat. Huli na lahat. Ngayon, dapat alam mo ang kaligtasan. Sabi ni Jesus, ang sumampalataya may buhay na walang hanggan. Kaya, kaibigan, bago maging huli ang lahat, si Jesus ang buhay na walang hanggan. Wala kang ibang gagawin. Sabi ni Jesus, Mark 1:14-15, repent and believe the gospel. Alam mo ba, sabi sa Hebrews 10:10-12, si Kristo hinain ang kanyang sarili isang beses magpakilanman at naupo sa kanang kamay ng Diyos. Binayaran ni Jesus. Kaya ang buhay na walang hanggan ay libre, walang bayad. Pag namatay ka, dapat alam mo, bago ka mamatay, dapat tinanggap mo si Jesus. Sa Roma 10:9-13 na sinabi, kung papahayag na yung bibig, si Jesus ay Panginoon, at sasampalatayan mo sa puso mo na siya'y binuhay na Ama, ikaw ay maliligtas. Ang sino man tumawag sa Panginoon, maliligtas. Kasi alam ng Diyos kung totoo kang tatawag. Kung totoo kang hingi ng tawad, bakit hindi ka patatawarin? Yung magnanakaw, katabi ni Jesus, Panginoon, huwag mo akong kalimutan. Humingi siya ng tawad, nagtiwala siya. Yung babaeng makasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon Jesus sa Luke 7:48-50, sabi ng Panginoon, your sins have been forgiven. Your faith has saved you. Ngayon ang kaligtasan. Ngayon, kaibigan, huli na pag ikaw namatay, huli na talaga. Rich man and Lazarus, basahin nyo, Luke 16:22, sabay sila namatay, isa diretso sa impyerno, isa diretso kasama sila Abraham. Luke 23:42-43, today you shall be with me in paradise. Ngayon po ang kaligtasan. Sabi ni Pablo, mahiwalay, to be absent in the body is present with the Lord. Yun po ang mabuting balita. Huwag ka mag-alala kasi alam nyo, iniisip ng mga tao, kailangan gumawa pa ako. Walang masama sa pagsunod sa kautusan sa gawang mabuti. Matthew 19:26, no? Sabi ng mga apostol, Panginoon, sino maliligtas? Sa tao, imposible. Ngunit sa Diyos, wala imposible. Kasi yung mayaman, hindi nakasunod sa kautusan eh. May kulang na isa. James 2:10, sundin mo ang buong kautusan. Sabi ng Biblia, you are guilty of all pag nasira mo ang isa. Sa Galatians 5:4, hiwalay ka kay Kristo. You are fallen from grace. Kung nanaisin mong ariing ganap sa pagsunod sa kautusan, ang sampung utos, mabuti, pero hindi binigay ito upang iligtas tayo, bigyan tayo ng buhay. Si Kristo ang binigay upang tanggapin mong kapatawaran, katwiran, at maging malugod ang Diyos sa atin at babaguhin tayo ni Kristo. Naparito siya upang palayain tayo sa gawa ng diablo, palayain ka sa buhay makasalanan. Mahal ka ng Diyos. Nais ni Kristo, I came that they may have life and life abundantly. Tumawag ka sa Panginoon Jesus. Hindi mahirap, bibigyan ang buhay walang gan, babaguhin ang buhay mo. Ngayon, at tinatanggap ang buhay walang gan. Habang buhay ka, while you still breathe, call upon the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Alam ng Diyos ang puso mo eh.
Alam ng Diyos kung totoo ang hingi ng tawad at tatawag sa Kanya at isusugo ng Diyos ang anak niya sa iyong puso upang ikaw ay maging anak ng Diyos, ipanganak ka sa langit, ipanganak ka na muli mula sa langit, ay ikaw ay maging anak ng Diyos at tanggapin mo ang buhay na walang hanggan ngayon. Maraming salamat.